Sa 4 na araw na nakasama ko si Tito Rico, ay naulit pang muli ang mga di dapat gawin ng hindi mag-asawa. Aminado ako na nagtaksil ako kay Tita Lalaine at kay Nico. Habang nagbabakasyon sila Tita Lalaine at Nico sa Antipolo, ay nagbabakasyon din ako sa bahay nila kasama ang asawa niya. Walang kaalam-alam sina Tita Lalaine at Nico na pinagsasawaan ko si Tito Rico. Sa kabila ng mga nangyari sa amin ni Tito Rico, never kaming nag-kiss sa lips. Alam ko kung hanggang saan ang boundaries ko at ganun din siya. Pamilyadong tao si Tito Rico. Ron, wala sana makakaalam sa mga nangyayari sa atin. Ang pakiusap naman ni Tito Rico. Nang bumalik si na Tita Lalaine at si Nico sa Maynila galing Antipolo, ay bumalik na rin ako sa dorm ko. Makalipas ang 2 araw ay pumunta ako sa bahay nila Nico na parang walang nangyari. Mano po tita, magandang araw po. Ang bati ko kay Tita Lalaine. Good morning Aaron, kumusta ka? Nabanggit sa akin ni Tito Rico mo na hinahanap mo raw si Nico at may lalakarin kayo na clearance sa school. Ang tanong ni Tita Lalaine sa akin. Yun nga po tita Tulog pa po ata si Nico. Balak ko po sana na pumunta na kami ng school bukas para makauwi na rin ako sa probinsya. Bakasyon na po kasi ang wika ko naman. Sige, sabihan ko mamaya si Nico para bukas maayos nyo na yon. Ang sabi naman ni Tita Lalaine. Sige po tita, salamat po. Nasaan po si Tito Rico? Ang tanong na ikinagulat ko sa sarili ko. Nasa work si Tito Rico mo. Bakit? Ang tanong ni Tita Lalaine. Ay, wala naman po tita. Naitanong ko lang. Ang sabi ko naman. Ilang araw din ang lumipas na yayain ako mismo ni Tita Lalaine na pumunta sa bahay nila at doon na maghapunan. Para makita man lang daw nila ako bago ako umuwi sa probinsya. 6:30 PM na ng gabi nang dumating ako sa bahay nila Nico. Naabutan ko doon si Tita Lalaine, si Nico at Tito Rico. Binati ko sila at binati rin nila ako. Buti at nakapunta ka at may nasakyan ka pa. Ang wika ni Tita Lalaine. Oo nga Ron, may bibigay pala ako sa iyo mamaya. Uuwi ka ba ngayong gabi o dito ka matutulog? Tumingin ako kay Tito Rico noon na parang nangungusap. Ngunit ngiti lamang ang iginanti niya sa akin. Siguro dito na lang ako matutulog. Ang sabi ko naman. Ikaw bahala Ron. Kung gusto mo naman, ihatid na lang kita mamaya. Ang wika naman ni Tito Rico. Na makapag-isip ako ay nakapag-desisyon ako na doon na lamang matulog at umuwi na lamang sa dorm ng mas maaga. Nang kakain na kami para sa dinner, ay umupo na ako sa tabi ni Tito Rico. Doon ay mas naging malikot na naman ang aking kamay. Wala namang reaksyon mula kay Tito Rico. Napapangiti lamang siya sa ginagawa ko sa kanya. Sa pagsapit ng 12:00, patulog na kami ni Nico sa kama nang makaramdam ako ng pag-ihi kung kaya't bumaba ako para mag-CR. Maya-maya pa ay ikinagulat ko na bumaba rin pala si Tito Rico. Kami lang nasa baba ng mga oras na yon at medyo madilim na ang paligid. Sa huling pagkakataon bago ako magbakasyon ay may nangyari ulit sa amin ni Tito Rico noong gabing yon sa may kusina. Isa na yon sa mga hindi ko malilimutang karanasan ko mula sa isang pamilyadong tao na hindi ko lubos akalain na papatol sa akin.
Lumipas ang mahigit 2 buwan. Bumalik na naman kami sa school. Sa tuwing pumupunta ako sa bahay nila Nico ay hindi na may iwasan na walang mangyari sa amin ni Tito Rico. Lalo na kapag wala si Tita Lalaine at Nico. Nang tumagal-tagal ay naisip kong maling-mali ang mga ginagawa namin ni Tito Rico. Mas nangibabaw rin ang konsensya at nakaramdam ako ng pagka-guilty. Magsimula ng makapag-isip-isip ako ay sinigurado ko na wala nang mangyayari sa amin ni Tito Rico. Dahil alam kong hindi yun tama. Pamilyado siya at kasal sa asawa niya kaya mas minabuti kong irespeto siya bilang isang lalaki. Bagaman siya ang unang lalaki na minahal ko, nagmahal at nakauna sa akin, kailangan ko pa rin siyang irespeto at igalang bilang isang pamilyadong tao. Sa tingin ko ay tama naman ang naging desisyon ko. Ilang buwan na lang ay magmamarcha na kami ni Nico sa entablado. Sa tingin ko, isa na sa magandang regalo ang nakilala ko si Nico bilang matalik na kaibigan. Si Tito Rico bilang isang the best husband at Tita Lalaine na the best wife. Isa na rin siguro ako sa maswerteng membro ng LGBT. Maliban kasi sa pamilya ko, ay may ibang tao pa rin na hindi ko lubos akalain na ituturing ako na parang pamilya na may pagmamahal at pagmamalasakit sa akin. Laking pasasalamat ko sa Diyos na nakilala ko sila. They are the best gift from God indeed. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat. Salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento. Mahirap talaga ang mga ganitong sitwasyon. Lalo na kapag naiipit ka sa gitna ng mga damdamin at moralidad. Mahalaga na pinili mo na igalang ang sarili at ang pamilya ng iba. Kahit na masakit o mahirap ito para sa'yo. Napakatapang mo at may malasakit ka sa mga taong kasangkot sa sitwasyon. Naiintindihan ko kung paano mo naramdaman ang pagkakaroon ng relasyon na hindi dapat at ang proseso ng pagtanggi sa mga pangyayaring hindi tama. Mahalaga ang respeto sa sarili at sa ibang tao. At mabuti rin na naging maingat ka sa iyong mga desisyon. Makakatulong ang mga kaibigan at suporta mula sa pamilya at mga taong tunay na nagmamahal sa iyo sa ganitong mga oras. Napakaganda ng iyong pagtingin sa mga taong naging bahagi ng iyong buhay at nagbigay ng suporta sa iyo. Mabuti rin na natagpuan mo ang suporta at pagmamahal sa kanila. Kung kailangan mo ng kahit anong suporta o makakausap tungkol dito, nandito lang ako para sa iyo. Mahalaga ang pag-aalaga sa sarili at pagrespeto sa mga desisyon mo.